life. Pamumuhay sa isang puspos ng Espiritu. Isang buhay na puspos ng Espiritu. Yan ang atin pong paksa ngayong hapong ito. Anong paksa natin? Living a Spirit-filled life. Yan. Para maintindihan ninyo kung ano itong paksa natin ito, mahalagang babasa natin ang aklat ng Efeso, the book of Ephesians chapter 5, verse 15 hanggang verse 18. Yan. Ephesians 5:15 to 18. Mula sa Mabuting Balita, Biblia. Basahin natin ang sinasabi ng talatang yan. Okay, basahin po natin lahat. Ready? 1, 2, 3. Kaya't mag-ingat kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, pagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Salamat sa Diyos sa pagbasa niya sa ating mga salita. Dito sa binasa natin pa lang sa verse 15, ay pinag-iingat po ang lahat ng mananampalataya sa kanila pong pamumuhay. Sabi, mag-ingat daw tayo sa ating pamumuhay. At sa pag-iingat na yun, dapat ay mamuhay daw tayong may katalinuhan o matalinong pamumuhay. Sapagkat kailangan nating samantalahin, wag na muna yan, mamaya pa yan sis, wala pa ako sa introduction pa lang yan. No? Gusto mo na agad, gusto agad, tapusin ko agad no? Pinagmamadali ako nung ating, may hawak ng kwan. Nasaan ako sa intro ko? Nawala tuloy ako. Ano sasabihin ko pa tuloy? Nawala. Mamuhay na may, yung kasunod nun, nawala ako tuloy. No? Sayang. Okay, nakakagambala din pala yun, yung bigla nila may papasok na walang go signal. Okay. Lord, tulungan mo po ako. Kasi may kinukuha akong, may dumating sa akin nag-iinto pa lang ako, may idea agad Bigyan nawala yung idea. Sige, jump na tayo agad. Okay? Dito sa ating binasa, ayan, nababalik sa yung biglang dumating na insight sa akin. Na dapat daw tayo ay samantalahin dahil nga sa tayo dapat maging maingat, ikalawa maging matalino sa ating pamumuhay. Kaya sinasamantala natin ang bawat pagkakataon na makagawa tayo ng mabuting bagay. At isa doon ay kailangan ay mamuhay tayo na puspos ng Espiritu ang ating buhay. Ayan. So, nakita natin dito na ang pagiging puspos ng Espiritu, lipat mo na, Brad o sister, ay isang maingat at matalinong pagpili na ginawa ng isang Kristiyano. So, yung pong pagiging puspos ng Espiritu ng Diyos ay isang pagpapasya pala yan na ginawa ng isang mananampalataya. Isang matalinong pagpapasya yung ginawa niya na siya ay namumuhay bilang taong puspos ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat malinaw na sinasabing, mamuhay tayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Kung tayo ay maglalasing lang, yan ay pamumuhay ng isang taong bobo. Pero kung tayo ay mamumuhay ng isang taong puspos ng Espiritu, yan daw po ay pamumuhay ng isang taong matalino sa harapan ng Diyos. Kaya dapat daw maging matalino tayo, papaano tayo mamuhay. At magiging matalino ka kung pipiliin mong mamuhay ka na puspos ng Espiritu
ng Diyos. At dito'y nakita natin kung ano ba ang kalooban ng Diyos para sa bawat isa na nananalig o sumasampalataya sa Panginoon. Next slide. Ang plano o kalooban ng Diyos sa lahat ng mga taong sumasampalataya o nananalig sa Kanya ay mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Ito pala yung kalooban niya, yung gusto niya, yung hangarin ng Diyos sa buhay natin, na ang buhay natin ay puspos ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng talatang 17 hanggang 18 sa Efeso 5, huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ba ang kalooban ng Panginoon. Verse 18, next slide. Huwag kayong maglalasing. So, ibig sabihin, unawain nyo kung anong kalooban ng Diyos. Huwag kayong maglalasing. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos ang pag-iinom o paglalasing. Sapagkat sisirain lamang nito ang buhay natin. Sa halip, ito raw ang kalooban ng Diyos. Ano yon? Dapat tayong mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nakita ko po na importante sa buhay natin na kung hindi daw tayo puspos ng Espiritu ng Panginoon, tayo raw po ay isang hangal o tayo raw po ay nagpapakabobo na isang mananampalataya. Next slide natin, Brad. Ayan. Ayan ang sabi, kung hindi daw puspos ng Espiritu ng Diyos ang buhay natin, tayo raw ay hangal o mangmang o nagpapakabobo. Kasi, tignan ninyo ang salitang hangal. Ang sabi sa Tagalog, huwag kayong maging hangal. Ang hangal sa Greek word ay aphron, meaning ignorant o walang alam. Meron ding ikalawang Greek word ng hangal. Ito ay raka. Raka, ibig sabihin yan ay wala ding alam. Kaya lang ang pagkakaiba nila, yung isa ay aphron, ikalawa ay raka. Yung raka, ito yung sinasabing, ang magsabing ulul ka ay mapapasa impyerno ng apoy. Yung ulul, yun yung raka. Ibig sabihin, walang alam. Bakit magkaiba sila? Ito naman ay wala ring alam, pero ang Greek word niya ay aphron. Anong pagkakaiba ng dalawa? Yung una, yung raka, na sinasabing ulul ka, ito ay iyong paghuhusga doon sa isang tao. Hinusgan mo siya'y walang alam. Okay? Walang laman ng utak. Hinuhusgahan mo yung kapwa mo. Doon ka parurusahan ng Diyos. Ito namang sinasabing hangal, ignorant, hindi ka nang huhusga. Yun talaga ang totoong kalagayan ng tao. Kaya nabanggit dito, hangal ang isang tao na hindi inaalam kung ano ang sakdal na kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi nang huhusga yun. Totoo yun na hangal ang isang tao pag ang pinili niya ay uminom ng alak sa halip na siya ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Ayan. Nakita niyo ang pagkakaiba, mga kapatid? Ngayon, dito po ay ipinakita sa atin na yung hangal, ang Greek word, walang alam. Sa English ay ignorant. Ignorante ang isang tao. So kung ignorante ka, ibig sabihin, hindi mo pinipili ang mamuhay na puspos ng Espiritu. Pwedeng puspos ka ng galit, puspos ka ng sama ng loob, pero hindi ka puspos ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, dapat tandaan ng bawat isa na ang pinakamahigpit na kalaban natin bilang Kristiyano ay hindi si Satanas. Hindi rin ang mundo at hindi ang sarili natin. Ang pinakamahigpit nating kalaban sa ating buhay ay ang ignorance. Ibig sabihin ng ignorance ay pagiging hangal o pagiging bobo o pagiging walang alam. Yan ang magpapahamak sa buhay ng tao. Yung taong walang kaalam-alam.
Sabi ng Hosea 4:6, itong pahayag ng Diyos, "My people are destroyed for lack of knowledge." Ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kanilang ignorahan, dahil sa kanilang kawalang kaalaman, pagiging ignorante. Kaya yan din ang magpapahamak sa isang Kristiyano sa kanyang buhay dahil ignorante, walang alam. Di niya alam na ang magandang pamumuhay ay pamumuhay na puspos ng Espiritu. Kasi kung hindi yun ang dinidesire mo sa buhay mo, wala kang alam. In other words, nagpapakabobo ang isang tao. Kasi mas pinipili niyang puspos siya ng alak kaysa sa puspos ng Espiritu. Naintindihan niyo po? Yan ang itinuturo ng Biblia. Lack of knowledge. Sa kanyang Christian life, ano ang iyong inaasam-asam sa buhay Kristiyano mo? Pwedeng bumanggit ka ng iba. Gusto ko na maging cell group leader. Gusto ko magamit ako ni Lord. Pero nakakalimutan mo yung dapat mong i-desire. Gusto ko maging puspos ako ng Espiritu ng Panginoon. Kasi, kaya hindi mo hinahangad yun dahil wala kang alam. Ignorante ka at yun ang ikapapahamak mo sa iyong buhay. Kaya kung meron din lang tayong pangarapin o mithiin sa ating spiritual life, na ikaw ay mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Mamuhay kang Spirit-filled ang iyong buhay. Kasi kung alam mo ang pagiging Spirit-filled, hindi ka ignorante. Pero kung wala kang alam patungkol sa Spirit-filled life, hindi mo alam yun sa Christian life mo, hindi mo yung dinidesire sa buhay mo, ang sabi ng ating binasa, nagpapakabobo ang isang Kristiyano. Walang alam sa patungkol sa Spirit-filled life. Yan po ang napakahalagang bagay. Ngayon, gusto kong ipaalam sa inyo na ang pagiging puspos ng Espiritu ng Diyos ay hindi isang one-time experience lang ng isang mananampalataya. Halimbawa, last week o last year o last EGR, noong nakaraang Encounter God Retreat, sinabi mong ikaw ay naging Spirit-filled na believer. Napuspos ka ng Espiritu. Pero ngayon, hindi na. Hindi ganon. Ang pagiging Spirit-filled ay hindi isang event lang na karanasan mo sa iyong buhay. Ito po ay isang continual experience. Patuloy mo dapat na nararanasan araw-araw sa buhay mo. Ang Spirit-filled life ay isang lifestyle ng isang mananampalataya. Ano yung sabihin ng lifestyle? Araw-araw niyang naipamumuhay ang pagiging Spirit-filled. Tignan ninyo ang Ephesians 5:18 na sinasabi. Ang sabi ng Ephesians 5:18, "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery." Huwag kayong magsipaglasin ng alak na pinagmumulala ng kaguluhan sa buhay. Instead, be filled with the Spirit. Ngayon, para maintindihan natin saan natin kinuha yung sinasabi na paliwanag na ang pagiging puspos ng Espiritu ay hindi isang one-event experience sa buhay ng isang Kristiyano. Ngayon, puspos ka, Spirit-filled ka, tomorrow hindi na. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Spirit-filled. Kasi kukuhanin po natin ang wikang Griego ng salitang filled. Next slide, yan. Ang filled sa English, ang wikang Greek niya ay plero. Na ang ibig sabihin ay to make continually full. Patuloy siyang puno. Amen? Patuloy siyang puno. So, in other words, to be under control every day. Yung sinasabing be filled
maging puno ka ng Espiritu ng Panginoon, ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos araw-araw. Hindi isang araw lang sa buhay mo. Hindi isang beses lang sa isang buwan, isang beses sa isang taon, kundi araw-araw ay ikaw ay napapailalim sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Yun pong ibig sabihin ng be filled with the Spirit. Yun ang kahulugan ng Spirit-filled. Pag sinabing Spirit-filled, ang buhay mo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu. Hindi po isang araw lang. Hindi ikalawang araw lang. Hindi pang 1 week lang. Kundi araw-araw sa buhay mo, 24/7, 24 hours, 7 days a week, ang buhay mo ay napapailalim sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Naintindihan niyo po yan? Kaya kung meron ka rin lang na mithiin, naisin o pangarapin sa iyong buhay, sa spiritual life mong buhay, yun ay yung mapuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Nakita na natin agad ang kahalagahan nun. Hindi pala siya one-time event lang sa buhay ng isang Kristiyano. Dapat noong last year, nung una kang makakilala kay Lord, ikaw ay puspos ng Espiritu, hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Hindi yung noon yun. Ngayon, hindi na. Noong nakaraang encounter na natapos last Friday, August 18, noon yun. Pero ngayong linggo, August 27, hindi na. Pagkalipas ng 9 na araw, hindi na. Hindi ganon ang Spirit-filled life. Spirit-filled life, araw-araw, ikaw kapatid ay napapailalim sa presensya at kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ang tanong is, bakit kailangan mong mapuspos ng Espiritu ng Diyos? Mahalaga ba yan? Ang tanong ay, mahalaga ba yan? Opo. Bakit mahalaga? Dahil, makinig ka, at tumingin ang mata mo dito sa harapan. Huwag ka munang pipikit, mamaya pang gabi ang pagtulog. Panahon ngayon na tayo ay sumasamba at nakikinig. Amen? Kalibutin mo ang katabi mo, sabihin mo, mamaya pang gabi ang pagtulog. Tingnan mo, baka humihilik na yung katabi mong yan. Mamaya pa ang paghilik. Amen? Makinig muna tayo. Sabi diyan, bakit daw po na ang pagpupuspos ng Espiritu Santo ay importante at dapat nating maranasan araw-araw? Ewan ko lang sa inyo kung mahalaga ang pagiging puspos ng Espiritu. Nadidesire nyo ba yan sa puso nyo? O hindi? O ngayon mo lang yan naririnig, Spirit-filled life? Ito ang kahalagahan. Una, basahin ng lahat ng babae. Tumayo lahat ang mga kababaihan. Ayan. Sabay-sabay nating babasahin. Mahusay magbasa mga babae, sabay-sabay yan eh. Okay, ready? 1, 2, 3. Done. Yes, makakaupo na ang bawat isa. Ano raw ang qualification na hinihingi sa unang mga mananampalataya noong hindi pa natutuklasan ni Ferdy Magellan ang Pilipinas? During the biblical times, may church na po, may gawain na katulad nito. At may mga nagbo-volunteer na mga manggagawa.
meron silang requirement para sa trabaho. Di ba? Pag mag-apply ka ng trabaho, anong requirement ng iba sa kanila? Dapat college graduate. O kaya ang edad mo, hindi ka lalagpas ng 25 years old. May mga ganong college requirement. Ikatlo, dapat hindi pangit, maganda. With pleasing personality. Yun po yun. Kaya bawal na mag-apply ng pangit. Pag nabasa mo, requirement, with pleasing personality, nako, diskwalipikado na yung mga pangit. Sabi sa katabi mo, buti na lang maganda ka at pogi ka. Ayan. Ganon, di ba? Sa mga resume natin, nagsasabit tayo kasi tinatry natin na baka pumasa tayo sa requirements. Sa pag-a-apply sa pagiging manggagawa noong unang panahon ng Kristyanismo sa mundong ito, ay meron din silang mga requirements. Sa Gawa 6, talatang 1 hanggang 4, tumayo lahat ang kalalakihan. Ayan. Mga lalaki ay magsitayo. Yun. Basahin natin ng sabay-sabay ang sinasabi ng mga Gawa 6, 1 hanggang 4. Magsimula sa salitang habang. 1, 2, 3. Sabi ko na nga ba eh. Kaya mas masarap patayuin ng mga babae. Ang mga babae may rhyme eh. Pag sila eh, may rhyme eh. Sabihin, sabay-sabay sila. Hindi sila nag-uunahan, nagpapagalingan. Gusto agad matapos magbasa. Yung isa naman kabagal-bagal magbasa. Kaya pag nagsama, ang gulo. Disorganized. Pero sa totoo lang, sa real talk, ang mga babae, mas organized. Di ba? Sino sa inyo may sariling aparador? Di ba? Maayos yung pagsasalang-sang nyo. Ang mga lalaki, pag kumuha ng gamit, hinugot, bahala na yan. Tagam na gulo-gulo. Di ba? Mga lalaki, pag may naghanap na ganyan, bubunutin na sa ilalim, bagsak lahat, magulo na. Basta iiwan na, sasara na ang pinto, okay na. Amen? Ganyan tayong mga lalaki. Kaya sa pagbabasa pa lang, kitang-kita na, disorganized. Nahalata naman tayo masyado, mga lalaki. Okay? So, balikan natin yung ating binasa. Isang babae, volunteer. Ayan. Ang magbasa. Yung hanggang verse 4 yan. May mga next slide pa po yan eh. Isang slide lang, tinapos na ng mga lalaki. Talagang disorganized. Hilingan natin ang isang babae na organized. Pag nagbasa, dahan-dahan. Parang yung pinabasa ko, narito pa si Steph. Wala ba si Steph? Nung alam niyo, nagpabasa ako, noong encounter, di ba, ang ganda ng kanyang diction, wala, absent, o nag-backslide na ba si Steph? Wala na si Steph. Mamaya pa siya, lilitaw. Okay. Sige. Sino? Ito, si Armina ba? Si Armira. Armira Mulak ba yan? Si Armira Santos, ang alam ko. Ayan. Let's hear from Armira. Ayan. Habang patuloy na dumarami ang Teka muna, dadahan lang. Para ka namang reporter ng GMA eh. Dahan-dahan lang. Ang pagbasa, dahan-dahan. Huwag masyadong mabilis. Sabi na, habang patuloy na. Hindi kami tuloy makahinga eh.
Hayaan mong huminga kami, Armira, okay? Pahingahin mo naman kami. Okay, ready? Light, camera, action. Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, wala po na kumakasunod. Hindi Nagkaroon niya ng mabasa. reklamo laban sa mga Hebreo, ang mga Helenista, sinabi nilang ang mga biyuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Next slide. Kaya tinipon ng 12 ang buong Lapit ka rito. Hindi niya mabasa kasi. Oo. Yan ang epekto ng computer tsaka ng cellphone. Sige, Armira. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Next slide. Ayan. Kaya, ang mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, Iuukol. Sige. iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Yes, salamat Armira. Thank you for your time. Okay. So, nagkaroon ng problema sa pangangasiwa sa mga nabalo na mga Hudyo. Dalawang uri kasi ng mga kababaihan yan na mga nabalo. Sabihin na matayan ng asawa. Una, ang mga Hudyo, sila ay mga nagsasalita ng Hebreo. At ikalawa, mga Hudyo din na babae, pero hindi naman nagsasalita ng Hebreo, nagsasalita ng wikang Griego. Hindi sila makapagsalita ng wikang Hebrew, kundi ito yung mga Hellenista na sinasabi. Ang sabi na papabayaan ang distribution ng food para sa kanila. Hindi nakakapagluto ng tama at laging kulang marahil ang niluluto at hindi lahat napapakain. Inilapit ang problema sa 12 mga apostol. At nagdesisyon ng 12 apostol, sige, maghanap kayo sa grupo ninyo na taglay ang qualification ito at ilalagay natin sa pangangasiwa sa pagpapakain para sa mga kapatiran nating mga byuda. At ang number 1 requirement nila, dapat puspos ng espiritu. Marami pa, matatalino, magandang patotoo, pero ang binibigyan kong diin dito, dapat ay puspos ng espiritu o sa English ay spirit-filled. Napuna po ninyo kapatid. Nakita ho ninyo yung bagay na yan. Ngayon, ang hinahanap nila ay yung gagawa sa kitchen ministry. Kitchen ministry. Yung mga, parang si EGR natin, pag nag-encounter God tayo, may in-charge sa pagluto, may in-charge sa paglilinis ng mga plato, pag-aayos ng mga table, tapos mamaya ibababa na ang mga pagkain at isi-serve na yung mga food. Yan. Yun po yun, yung binabanggit dito. At yung requirement ay napakataas. Dapat ay puspos ng espiritu. Samantalang yung kitchen ministry, minamaliit ng maraming tao ang ministry yun. Kasi hindi yun katulad ng mga tumatayo sa harapan ng congregation na nakikita sila. Pangangaral, pagpipreach, pagtuturo. O kaya naman ay pagpapaawit, pagtugtog. Sikat ka ba naman? Siyempre, nakikita ka ng mga tao. Di ba? O kaya ay pag-welcome, pagpasok pa lang, ikaw na agad ang bungad. Di ba? Siyempre nga naman, i-welcome mo yung mga tao, tapos pagpapaupo. Yan po, kapatid, ay yung mga taong nakikita sa ministry. Ngayon, yung may mga taong naglilinis din naman sa simbahan, na minsan minamaliit din po natin. Pero nakita natin ang qualification dapat ay puspos ng espiritu. Ngayon, kung yung mga hindi naman nakikitaan na tumatayo sa harapan,
Sila ay nasa likod lang ng camera. At ang work lang nila ay magluto, mag-serve ng food. Pero ang requirement dapat puspos ng Espiritu. Hindi ba dapat ganun din ang requirement sa mga taong nagtuturo, sa mga taong nagpapaawit, tumutugtog, sa mga nagwe-welcome, amen, sa mga cell leader, di ba? Sa mga primary leaders, di ba dapat puspos din sila ng Espiritu ng Diyos? Alam nga namang yun lang, yung mga maliliit na trabaho lang, ang puspos ng Espiritu ng Diyos. Kaya dito po, kapatid, nakita ko na ang bawat mga tao na gustong magpagamit sa Diyos, dapat ay tumuntong dito sa karanasang ito na sila ay puspos ng Espiritu ng Panginoon. At ang ikalawang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagiging spirit-filled ng buhay ng isang mananampalataya, dahil yan ang lifestyle ng mga unang alagad ng ating Panginoong Hesus. Pag sinabing lifestyle, yan ang pang-araw-araw na buhay nila. Yun ang standard of living. Yun po yung sukatan ng pamumuhay bilang Kristiyano. Spirit-filled life. Puspos ng Espiritu ang buhay ng isang mananampalataya. Example natin, Gawa 2:4. Yung 120 believers ay napuno ng Holy Spirit. Gawa 4:31. After nilang mag-pray, nayanig ang meeting place nila. Napuno silang lahat ng Holy Spirit. At sa Acts chapter 8, next slide natin. Acts chapter 4 verse 8. Puno ng Holy Spirit si Peter noon. Noong time na yun, sinabi niya, mga pinuno ng Diyos at leaders ng bayan. So even si Apostle Peter ay puno ng Espiritu. Spirit-filled ang buhay ng mga unang mananampalataya. Ang tanong, ikaw ba ay katulad ng mga unang mananampalataya? Yung din ba ang standard ng buhay mo bilang isang Kristiyano? Puno ka ba ng Espiritu ng Panginoon? At dito kanina nilinaw ko ang kahulugan ng puno ng Espiritu. Amen po ba? Ano yon? Na ikaw ay napapailalim sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay Diyos, isa siyang persona. Ibig sabihin ng persona ay Diyos na may banal na isip, may banal na damdamin, at may banal na sariling pagpapasya. Bagamat ang Holy Spirit o Espiritu ng Diyos ay tinatawag na kapangyarihan ng Diyos, ngunit may kakayahan siyang magsalita, may kakayahan po siyang mag-isip, may kakayahang magmahal, masaktan, at magdesisyon. Yan ang Holy Spirit. Yun yung pupuno. Ibig sabihin, magkokontrol ng buhay mo. Ano ang pagpapatunay na ikaw ay Spirit-filled? Ano ang pagpapatunay na ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos? Binanggit ko sa inyo kanina anong ibig sabihin ng puspos. Galing sa wikang Grego na plero. Ibig sabihin, punong-puno ka. Punong-puno. Parang isang baso. Nakita na ba kayo ng baso? So nakakita na ng baso rito. Taas ang kamay, nakakita na ng baso. So nakakita ng isang basong punong-puno ng tubig na nag-o-overflow. Yun. Tayo yung baso, yung tubig, para siya yung Holy Spirit, punong-puno. Amen? Yung tubig ang kumukontrol doon sa baso. Kasi umaapaw siya. Yan po ibig sabihin ng Spirit-filled eh. Umaapaw ang Holy Spirit sa kanyang buhay. Inaapawan siya.
So, pag sinabing inaapawan, napapailalim ka sa kapangyarihan ng Espiritu. Ano ang pagpapatunay na ikaw ay Spirit-filled? Ang sabi diyan, ang pagpapatunay na ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos ay hindi ang pagsasalita ng mga wika. Hindi po ang pruweba o ang proof na ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos, nagsasalita ka ng, rabasya kinto, robakati kiribigon dalabada. Yan. Hindi yun ang patunay na puspos ka ng Espiritu ng Diyos. Hindi rin daw po sa nagagamit ka sa pagpapagaling o sa healing. Halimbawa, may pinag-pray mo yung taong masakitan tiyan, biglang gumaling, puspos ako ng Espiritu Santo kasi napagaling siya. O nag-prophesy ka, yung prophesy na kung saan ay ginagamit ng Diyos ang bibig mo para magpahayag ng gustong sabihin ng Diyos sa tao. Parang ganito, ako ang inyong Panginoon, lumapit kayo sa akin mga anak, patatawarin ko kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi po yun ang patunay na ikaw ay puspos ng Espiritu. O kaya gumagawa ka ng himala. Ang isang patay ay nabuhay sa pamagitan mo at ang buhay ay namatay sa pamagitan mo. Ginamit ka na pinagpay mo ang isang patay na buhay, pinagpay mo ang isang buhay na matay. So himala din yun, kapatid. Paano himala yun? Amen po ba? Amen? Ilang beses tayong nag-pray sa taong mamamatay na at natuluyan. Himala din yun. Amen. Tingnan nyo, nung hindi mo pinag-pray, lakas-lakas pa, nung ni-request sa'yo, paki-pray nga ito, para naman lumakas. Nung pinag-pray mo, after nun, ay, pastor, patay na. Pero hindi yan ang patunay na tayo ay puspos ng Espiritu. Next slide. Hindi rin po ang pagpapalayas ng masamang espiritu. Nagamit ka na palayasin ng masamang espiritu dyan sa katawan ng katabi mo. Halimbawa, tumitirik ang mata niya na sabi mo, in Jesus' name, lumabas ka. Lumabas? O puspos na ako ng espiritu ng Diyos. Hindi yan ang katibayan. Hindi rin ang pagiging aktibo sa pagdalo sa mga gawain sa church. Lagi kang present tuwing prayer meeting. Lagi kang present tuwing sa cell group nyo. Sa life group nyo, lagi kang nariyan. O kaya someday, perfect attendance ka, puspos ka na ng Espiritu Santo. Hindi rin yun ang katibayan. Hindi rin po pagiging aktibo sa pagiging manggagawa sa church. Na lagi ka, kapatid, na nariyan sa practice nyo. Present ka lagi. Yan ang puspos, sasabihin ng leader nyo. Yan ang puspos ng Espiritu Santo. Always present sa practice. Hindi rin po. Amen? At makita mo, pagka sumamba na, paluhod-luhod pa. Pataas-taas pa ng kamay at sasabihin, yan ang puspos ng Espiritu ng Panginoon. Hindi po riyan nakabatay ang pagiging puspos ng Espiritu. Bakit po kamo, kapatid? Bakit? Tanong sa akin, bakit? Kasi sabi ni Kristo sa Mateo 7, pakikita, 21 hanggang 23, ayan o. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Verse 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun, Lord, di ba nag-prophesy kami sa pangalan mo? O nagturo kami? O nagpahayag kami? At nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu? At gumawa kami ng mga milagro sa pangalan nyo? Pero nang sabi ni Jesus, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng kasamaan. So, hindi pala patunay na pag tayo ay ginamit sa healing, sa miracles, puspos ka ng Espiritu Santo.
Hindi rin patunay na pag nagpalayas ka ng masamang espiritu, ay puspos ka ng Espiritu Santo. Hindi nangahulugan nagtuturo ka at nangangaral ka, ay puspos ka ng Espiritu Santo. Kasi pwede kang i-reject ni Lord. May naringgan akong isang pastora na nangaral. Nagpatotoo siya patungkol ata sa isang miyembro nila. Sabi niya, ng isang pastora, ito'y napanood ko po ito sa YouTube. Sabi, kasi naka-YouTube yung pangangaral ng pastora. Ang sabi, mayroong isang lalaki, hindi binanggit ang pangalan eh, aktibo sa church nila. Laging present every Sunday. At isa pala siyang manggagawa. Hindi sinabi kung member ng praise and worship team eh. Kaya lang, araw ng Sabado raw, pagkatapos ng practice, habang nakikinig ako, sino ba nagpa-practice every Saturday? Kung hindi dancer, ay praise and worship team. Yung pag-a-usher ba, pinagpa-practicean pa ba yan? Hindi na. Di ba? Yung paglilinis ba sa church, pag-practice muna tayo maglinis, hindi pinapracticean yun. Hindi po ba? Amen? So, dalawa lang ang nasa isip ko, kasi hindi binabanggit ko anong ministry. Basta lang ang sabi, pagkatapos umattend ng practice, hindi pa lumiban yun sa gawain at sa practice nila. Sumakay sa motor. Papauwi na. And then, pagliko daw doon, may nasa lubong ng malaking truck. Binangga yung motorsiklo nung kapatiran, sabi ng pastora. At ito ay bumagsak siya na walang malay. Ngayon, ang kwento ng pastora, ayon sa kwento noong brother na yun, naramdaman daw niya na siya ay nakahiga, tapos para siyang umangat. Hindi niya alam na patay siya. Ganun pala ang isang tao eh. Hindi namamalaya ng tao na patay na pala siya. Kasi siya daw, naramdaman lang niya, sabi niya, galing sa kanyang pagkakahigang ganyan, bumangon siya. Pagbangon daw ng brother, naramdaman niya, umaangat siya dahan-dahan mula sa lupa. Nagliminga-linga siyang ganyan. May nakikita siyang mga tao, nakita niya na may wasak na motorcycle, wasak din yung harapan ng truck, at maraming tao nagkakagulo. Pero, feeling niya, umaangat siya. Tapos, parang galak na galak ang puso niya. Mamaya nakakita siya ng liwanag sa malayo. Maliit na liwanag lang. Lumalaki na lumalaki yung liwanag. Unti-unti, sa pag-angat niya, ay parang papalapit siya doon sa liwanag. Habang papalapit siya sa liwanag, halos sasabog daw ang puso niya sa kagalakan kasi iniisip niya, wow, makikita ko na si Lord. Sabi niya, si Lord na pinagsisilbihan ko, pinaglilingkuran ko, malapit na, makikita ko na siya. Hanggang sa malapit na nakakasilaw na liwanag ang nakita niya. Tapos, halos nagtatatalon siya sa ligaya. Mamaya-maya ay bigla may lumabas na kamay mula sa liwanag na nakaturo sa kanya. Ang sabi sa kanya, hindi kita nakikilala. Lumayas ka sa harapan ko. Hindi ka papasok sa aking kaharian. Nabigla siya. Rejected pala siya ng Panginoon. Naisip niya, aktibo naman ako sa church. Nakita niya, worker pa ako sa church. Pero ba't ganun ni-reject siya? At ang sabi sa kwento ng pastora, iyak ng iyak itong brother na ito, naglulupasay daw po, nagmamakaawa sa Lord. Pero kitang-kita niya, mula sa malaking liwanag, lumabas ang kamay ng Diyos, nakaturo sa kanya. Depart from me. Naalala niya yung Mateo 7 na yan, na 21 hanggang 23, depart from me. I never knew you. Sabi sa kanya, you evildoer. Tapos tinanong daw niya si Lord, Lord, why? Because you have many secret sins in your life na hindi mo pa tinalikuran sa buhay mo. Ibig sabihin, marami ka mga itinatagong sikreto na kasalanan sa buhay mo na hindi mo pa hinihingi ng tawad sa akin. Iyak siya ng iyak hanggang sa bigla siya nagising. Yung pala, nasa ospital na siya. Pinapump na po pala siya. At doon ay nung ipump siya ngayon,
Nabigla ang mga doktor, nabuhay pa siya. Kasi ayaw pumayag ng mga magulang na itigil yung pumping. Kasi talagang wala ng buhay eh. Kaya lang nagmamakaawa lang yung nanay na sige pa po, try nyo pa po. At biglang nabuhay. Sabi ng mga doktor daw, it's a miracle. At sa kanya na ikwento. At noong siya'y nabuhay, bumalik siya sa church. At siya'y nagtapat kung anong sikreto niya na ginagawa niya sa kanyang buhay. Lahat ng kasalanan ay binulgar niya at hingi niya ng tawad sa congregation. Kasi masyadong tiwala sa kanya ang mga tao na akala hindi nagkakasala. Nag-iyakan ng buong congregation. And that the starts of the revival in the congregation. Kasi bakit? Nagsimula sa kanya yung confession ng kanyang secret sins. Mamaya nagsunura na rin ang marami na nag-confess ng mga kasalanan at lahat sa congregation ay puro makasalanan sa harapan ng Diyos. Pag pala ganun, may revival na nangyari. Binigyan siya ng Diyos ng second chance. Kaya ang pagiging spirit-filled ay hindi nakikita sa pag-attend sa gawain. Amen. Sabi ng pastora, akala tatanggapin na siya sa heaven kasi eto na, liwanag, tuwan-tuwa na daw siya eh. Nagulat siya, hindi niya nakikita yung mukha ng Diyos eh. Nagliliwanag lang ng tindi. Kaya lang sa liwanag may lumabas na kamay na tumuro sa kanyang ganun. Lumayo ka sa akin. Hindi kita nakikilala. Nagbigla siya. Shocking. Sana wag nating maranasan yun sa buhay natin. Naakala natin, suna tayo na papapasukin sa langit. Pagkatapos, bigla ka na lang i-reject ng Panginoon. Dahil marami kang sikretong kasalanan na tinatago mo lang. Baka mamaya kumukupit ka pa sa nanay mo na hindi alam ng nanay mo at hindi mo binabalik yung sukli. Baka mamaya nagsisinungaling ka. Hindi ka nagtatapat sa ginagawa mo. Hindi ko po ginawa yun. At hindi mo na paghingi ng tawad sa Diyos. Ngayon, pag namatay ka, makakita ka ng liwanag, tuwang-tuwa ka, mamaya, pagdating sa liwanag, daliri ng Diyos pala ang lalabas sa liwanag, at sabihin sa'yo, hindi kita tinatanggap. Nako, ang sakit po. Alam mo yung nakikinig ako sa preaching ng pastora, talagang halos sasabog ang puso ko. Ako, Panginoong Diyos. Lahat po ng secret sins ko, patawarin mo po ako. Amen? Ikaw din ba? Nagpapahayag ng ganun. Lord, that ang secret sins ko, Lord. Amen? Pinapahayag ko siya. Wala namang sikreto sa Diyos eh. Pag sinabing secret sin, hindi alam ng katabi mo ang mga pinagagagawa mo. Amen? Wala nakakaalam. Ikaw lang at ang Diyos. Kaya sikreto. Pero dahil walang nakakaalam, nireveal na ng Diyos sa kanya yung pinagagagawa niya. Amen po ba, kapatid? Ngayon, kung hindi pala, yung mga bagay na pinagsasabi natin, ang katibayan na tayo ay puspos ng Espiritu. Ano ang katibayan na tayo ay puspos ng Espiritu Santo? Ang pagpapatunay na ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos, pakibasa ni Sister Hannah. Ayan. Ikaw, Hannah. Sino ba yung katabi mo na yan? Si Tin ba yan? Naka-face mask, baka akala may COVID tayong lahat dito eh. Okay, naka-safe. Tagalin mo nga, Tin. Ikaw nga ba yan? Uy, si Tin nga. Ay, welcome, Tin. Praise God. Sige. Si Hannah. Hindi, ikaw ang babasa. Baka nervous naman si Tin eh. Okay, sige. Ang pagpapatunay na ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos ay nakikita o nahahayag sa iyo ang 13 bunga ng Espiritu ng Diyos. Yes, merong 13 bunga ng Espiritu ng Diyos. Ilan? 13 bunga para masabing ikaw ay puspos ng Espiritu o Spirit-filled. Kaya alam mo kung wala na akong oras sabihin yung 13. Huwag ipapakita ha. Iniisip ko kung paliliwanag ko, 2:30 na eh. Ano sa palagay nyo? Tuloy kaya natin.
Kasi 2:30 na, oh. Ah. 13 bunga ng Espiritu. Ito o sige. Lahat ng gustong ituloy natin, taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Kung ayaw nyo, okay lang. Kasi pwede naman next Sunday, pagbuhay pa tayo. Hey, baba na ninyo ang inyong mga... Ito, halos lahat hindi nagtaas ng kamay. Ayaw nila. May nagtaas pala ng kamay. Okay, good. Sige. Akala ko wala. Balanse sana eh. Di ba? Okay, sige. Ano ang 13 bunga ng Espiritu na siyang pagpapatunay na Spirit-filled ang isang tao na hindi tayo i-reject pag namatay tayo? Ito yung nagbibigay assurance o katiyakan sa atin. Pag namatay, hindi tayo ituturo ng daliri, hindi kita kilala. Amen? Kaya hindi pala porque nakakita ka ng liwanag, tuwan-tuwa ka na. Ako nga, sabi ko, wow, akong blessing naman. Yung kwento ba naman ng pastora, ayan na, palapit na siya sa liwanag. Halos sabi nga, wala pa nga siya sa liwanag, hindi pa nga lumalapit, sumasabog ng puso sa kagalakan. Nung malapit na, daliri ang lumabas. At ang sabi, hindi kita kilala. Oh my gosh. Sabi mo sa katabi mo, huwag sana nating maranasan yon. Okay. Ano ang 13 bunga ng Espiritu? Galatia 5:22 hanggang 26. Subalit ang bunga ng Espiritu, ito po, mahalaga po yan. Una ay pag-ibig. Para malaman kung puspos ka ng Espiritu, marunong ka pa bang magpatawad sa taong nagkasala laban sa iyo? Kung hindi mo kayang patawarin, hindi ka pa puspos ng Espiritu. Kasi dapat ang naghahari sa iyo ay pag-ibig. Yung pag-ibig na yan ay agape, ang Greek word. Hindi yan pag-ibig ng tao na nagmula sa tao, na-create ng tao, nanggaling sa tao. Yung pag-ibig na yan ay pag-ibig na nagmula sa Diyos. Kaya ang tawag ay agape, meaning divine love. Kasi pag ang Diyos nagmahal, nagpapatawad. Example, si Jesus Christ. Nang siya ay ipinapako sa krus, maraming sinasabing masama sa Kanya. Anong sabi ni Jesus? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Samantalang tayo, pagka ipapako tayo, hindi tayo papayag, pagpatayan na tayo. Di mo ba? Amen po ba? Bakit nagawa niyang patawarin siya samantalang pag may sinabi sa atin, uy, alam mo, sabi ni brother, di ka naliligo. Ano? Sobra siya. Harapan siya ako. Harapin niya ako. Nagwawala na tayo. Nasabihan ka ng hindi ka raw naliligo araw-araw at hindi nagsisipilyo. Hindi ka pa pinapatay, nagwawala ka na. Amen? Gusto mo nang harapin yung tao. Amen? Lalo na pag may nagsabi, uy, Chelsea, ang pangit-pangit mo daw. Naku, nagwawala si Chelsea, humawak pa ng si Andres Bonifacia. Humawak ng itak. Sino nagsabi noon na ako'y pangit? Di ba? Pag naargabyado tayo, gumaganti tayo. Amen po ba? Ayaw natin magpa-argabyado, pero yung pag-ibig na binabanggit dyan, yan yung bunga ng Espiritu. Hindi bunga sa sarili natin, bunga ng Holy Spirit. Yan ay pag-ibig ng Diyos na handang magpatawad sa taong sumakit sa kalooban niya. Kaya malalaman mo na agad kung i-reject ka sa langit kung hindi ka marunong magpatawad sa taong nasaktan mo. Hanggang ngayon, nagtatanim ka pa rin ng hinanakit. Hanggang ngayon, gusto mo pa rin maghiganti. Amen?
At ang ikalawa ay kagalakan. Ano yung kagalakang binabanggit po dito? Ito po, kapatid, ay unexplainable joy. Hindi ito joy na galing lang sa atin o joy na pag tumanggap ka ng pera, masaya ka. O halimbawa, si Chelsea. Siya na example ko yung batang ito. Nakapasa sa scholarship. Talon ng talon. Hindi yun ang joy na pinag-uusapan natin na bunga ng Espiritu. Itong joy na ito, marami kang problema, wala kang pera, marami kang pagsubok, pero hindi mo maipaliwanag yung galak sa puso mo. Dapat malungkot ka pero nakangiti ka sa gitna ng mga problema at mga pagsubok. Meron kang nararanasang joy, kasiyahan sa heart mo. Nagtataka ka bakit masaya ka? Galing yun sa langit. Isa yun, ikalawang bunga yun ng Espiritu Santo. Yun ang Spirit-filled. Masaya siya. Hindi mo mahalatang walang pera ang taong Spirit-filled. Mapagkakamalan mong maraming pera ang taong Spirit-filled. Hindi mo mahalata na walang kapera-pera yan. At hindi mo mahalatang maraming problema yan sa buhay. Kasi iba yung joy na nasa kanya. Ang sabi nga sa Bible, unexplainable. Hindi kayang ipaliwanag ng kagalakan ayon kay Peter. Sa 1 Peter chapter 1 verse 7. Di ba? Na ang sabi doon ay hindi malirip, hindi maipaliwanag na kagalakan. Wala namang tinanggap na anumang blessing, pero masaya siya. Pag masaya ang mukha mo, alam namang simangot ang mukha. Siyempre, pag masaya, masaya ang mukha. At ang mata ay nagliliwanag. Joy. Yan, ikalawa yan. Ang tanong, kapatid, kailan ka lang ba nagiging masaya? Pagka sinagot ng boyfriend, sinagot ng girlfriend, pag tumanggap ng pera, pagka nanonood ng isang palabas na nakakatawa, masaya ka? O wala ang lahat ng yun, pero para ang puso mo tumatalon. Tumatalon sa kagalakan. Hindi po isang beses lang yun. Yun ang buhay mo. Masaya. Kaya lumalapit sa iyo yung mga tao, umuutang sa iyo, akala may pera ka parati. Uy, pahiram naman dyan. Papamasahe lang. Wala akong pera. Wala akong pera, saya-saya mo Wala na akong pera, labas pa lahat. Ano? Ba't ang saya-saya mo? Kasi bunga yun ng Espiritu. Yun ang Spirit-filled life. Masaya. May tinda ka, walang benta. Hindi halatang walang benta. Masaya, nakangiti ka pa din. Hindi ka naapektuhan ng circumstansya sa buhay. Yan ang fruit of the Spirit yung joy. May love, may joy. Ikatlo, may peace. Ito yung hindi malirip na kapayapaan. Indescribable peace. Wow, payapang-payapa. Wala kang kaaway. Wala kang hindi ka, the absence of worry. Hindi ibig sabihin yun ng peace, the absence of worry. Nandyan dapat kang mag-worry. Kaya lang, you do not entertain any worry. Walang fear, wala kang kinakatakutan. Basta ang isip mo ay payapa sa lahat ng bagay. It is as if wala kang problema, pero nariyan ang problema mo sa buhay. Yan po, kapatid, ay sign. Nasa ilan na tayo? Ika-4. Ika-5 ay pagtsatsaga. Ano itong pagtsatsagang ito? Forbearance or long suffering. Ito yung hindi ka madaling gumib up. Na talagang
Gusto mo nang isuko. Pero, grabe, ang haba ng PC mo. Ang tindi ng pagpipigil mo. Dapat pinatulan mo na, kinutusan mo na dapat yan eh. Dapat iniligpit mo na yan eh. Binaon mo na sa hukay yan eh. Pero, ang tindi mo, di ba? Ang tindi mo, ang tiyaga mo sa kanya. Itinakwil na nga ng iba yan eh, pero tinanggap mo pa. Wala na nga makapagtiis dyan sa taong yan, pero ikaw lang ang tanging nakapagtiis sa kanya. Yun ang spirit-filled life. Forbearance or long suffering. Amen? Hindi na nga siya tapat sa'yo. Ilang beses mong nahulihan siyang na siya ay taksil. But still, nag-stick ka pa rin sa kanya. Marami kang hinahanap sa kanya, pero hindi mo siya mabitaw-bitawan because of that long suffering. Amen? Yan talaga ang tunay na engagement ring. Bakit? Long suffering. Amen? Kakaiba yan, kapatid. Long suffering. Kaya sa dulo may ring. Amen? Yan. Yan ang spirit-filled. Ikalima, kabaitan o kindness. Yung pagiging mabait ng isang tao. Pag mabait, kahit ginagawan ka ng masama, hindi ka gumaganti. Di ba, ang tawag, ang bait-bait mo naman. Di ba? Niloloko ka na nga eh. Di ba? Dapat gawan mo rin ng ganyan. Hindi eh. Kasi ang bait-bait mo. Sino pinakamabait dito? Alam niyo, fruit yan ng Holy Spirit. Yan ang patunay na ikaw ay spirit-filled eh. Mabait kang tao. Hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa mo. Nakapulot ka ng pera, ibinabalik mo doon sa alam mong may-ari ng pera. Ano sabihin sa iyo? Ang bait mo naman. Ganon. Ang bait mo naman. Halimbawa, nakita mong naglalabas si nanay mo, tinulungan mo. Anong sabi ng nanay mo? Ang bait mo naman, anak. Nakita mo, si nanay at tatay mo naguhugas ng pinggan. At sabi mo, Nay, tay, umalis kayo dyan. Ako ang siyang maghuhugas niyan. Ang sabi ng nanay at tatay mo, ang bait mo naman. Fruit of the Spirit po yan eh. Yan po ang evidence ng Spirit-filled life. Oo nga, lagi kang present sa church. Matindi ka sa devotion. Nakaka-100 ka sa devotion sa grade mo, sa SOL. Pero sa paghuhugas ng pinggan, di ka mautusan. Wala. Amen? Kaya ang Spirit-filled life, nakikita po yan sa buhay ho natin. Next is, pang-ilan na? Kabutihan, goodness. Wow. Mahilig kang tumulong sa mga taong nangangailangan. Kahit hindi lumalapit sa iyo, hindi nagpaparinig, ang bilis mong humugot. Lagi may pakimkim doon sa tao. Kasi yung kabutihan nahayag sa iyo. Hindi ka kinakalabit, abutan mo. Hindi na kailangan kalabit para abutan mo. Ikaw kusa yon. May nakita kang tao, hindi na kailangan pagmamakahawa sa iyo. At madalas ka makaramdam, mangungutang to. Palapit pala mangungutang to. Unahan mo na. Hindi to utang ha. Amen po ba? Ayan. Yan ay kabutihan. Amen? Pagkakawang gawa sa kapwa natin. Tapos, katapatan. Yan. Of faithfulness. Maasahan, ano ang mga spirit-filled? Tapat sa kanilang partner.
Huwag kayong kukuha ng magiging boyfriend at girlfriend nyo na hindi spirit-filled. Kasi hindi magiging tapat yun sa'yo. Kaya ano ang requirement mo? Pag nanligaw, spirit-filled. Para maging tapat. At bago mo pakasalan yan, kailangan ng requirement, spirit-filled. Lumuhod sa'yo at may sing-sing. Huwag mo agad tatanggapin at mag-yes ka. Sabi mo, are you spirit-filled? Kasi bakit? Pag mag-asawa na kayo, ang daming temptation din yan, kapatid. Hindi magiging matapat ang partner mo sa buhay pag hindi spirit-filled. Kasi isa po sa evidence ng spirit-filled, fruit of the spirit ay faithfulness, katapatan. Tapat. At pag may spirit-filled na nangutang sa'yo, tiyak babayaran ka niyan. Tapat yan sa pangako niya eh. Huwag kang magpapautang sa hindi spirit-filled. Tatakasan ka niyan. Pag siningilan mo, galit pa yun. Pag siningil mo, siya pa ang galit. Pero ang spirit-filled, pag may utang, siya mismo ang lalapit. Hindi mo na kailangan paalalahanan yan. Alam na ang kanyang due date. Mag-aabot yan. Kasi spirit-filled yan. Amen. Sabi katahimik yung mga may utang Next natin ay kahinahunan, gentleness. Ayan. Mahinahon. Ano ibig sabihin nito, kapatid? Hindi agad nagre-react sa isang sitwasyon. Violent reaction, hindi ganun. Ano sabi? Tahimik lahat. Sinabi ba yun? Bigla nangingibabaw ka. Tena, putahan natin. Hindi, no? Ang spirit-filled, ganun ba sinabi? Sige, pag-aaralan natin yan. Mahinahon siya. Hindi agad sugod ng sugod. Kaya ang hirap po pag may member tayong hindi spirit-filled, nag-aaway kahit sa kalsada ng utang. Naalala ko may member tayo dito noon, mag-sister pa man din sa Panginoon eh. Ayaw magbayad. Sinugod ng sister, lumabas ka dyan, kapatid! Galit na galit yung sister eh. Lumabas ka dyan, ikaw na hindi nagbabayad. Yung taga doon, pinuntahan ako sa church, Pastor, sinugod ni si sister na isa. Hindi rin nagbabayad ng utang. Ayun, naghahamon ng away. Nako, pinuntahan ko. At sabi ko, sister, halika punta ka muna sa church. Sabi ko, sis, pwede lumabas ka rin, doon tayo sa church mag-usap. Magkano ang utang sa iyo? 3,000 po. 3,000. O, sige. Sabi ko gano'n. Sandali lang sis, kausapin kita. Yung may utang. Yung may utang na alika. Sabi ko, may pambayad ka ba? Wala nga po eh. Kasi kako, nag-iskandalo yung kapatid natin. Sige, meron akong 3,000 dito. Hindi ito utang. Tulong ko na lang sa'yo. Ibayad mo sa kanya. Pero wag mong sasabihin na binigyan kita na pambayad sa kanya. Opo, wag na wag. Opo, pastor, wag na wag. O sige, ito na 3,000. Mamaya pagharap. Ayan, 3,000, bigay ni pastor tayo. Bigla mo ka mong inihagis doon kay sister. Ayan, 3,000, bigay ni pastor. Naku, nagalit sa akin yung, pastor, kinampihan mo yan? Sabi ko, tumulong na nga ako. Ako nalagay sa alanganin. Di dalawa na kaming kaaway. Nung una, isa lang ako naman inaaway ng isa. Tinulungan mo pa? Tinotolerate mo pa? Ako walang pambayad, kaya binigyan ko ng pambayad. Ang problema itong sister, tinulungan ko. Sabi, pangako pa niya, sige, hindi ko sasabihin.
Kaya yung itapon niya yung 3,000 doon sa harapan ng sister. Ayan, bigay pa ni pastor sa akin yan. Naku po. Uy, wag naman ganun kayo. Pag tulungan kayo. Kaya yung 2 yun, wala na rin sa simbahan. Bakit? Natisod sa akin yung isa. Tumulong ako sa isang tao eh. Tinulungan ko na nga. Libi na nga yung nawala na ako ng 3,000 piso, nawala pa ako ng miyembro. Tumulong ka na nga dun sa tao eh. Nasira pa ako. Amen? Ayan. Kahinahunan, importante yun. Ikasyam na yan ha. 13 yan. Amen? Pagpipigil sa sarili. Control. Sabi nyo, self-control. One more time, control. One more time, control. Kailangan magpigil tayo sa sarili natin. Buti na lang, nakontrol ko sarili ko, sasabunutan ko sana yung sister eh. Kamuntik na. Nakaganon na yung kamay ko eh. Yung sabi niya, yan, bigay ni pastor. Tulong sa akin para pambayad sa'yo. Sabi ko, naku, kasasabi, bago kami lumabas ng room nangako pa siya, sige, hindi ko sasabihin, pastor, nagaling sa'yo yung tulong. Gumunin ako, gusto ko sabunutan, kaya lang sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Buti napigilan ko, self-control. Kinagat ko na lang ang ipin ko sa galit. Di ba? Napaiyak na lang ako sa galit at nasuntok ko yung aming refrigerator. Doon ko ibinuhos yung sabako ng loob sa refrigerator. Pak! Ang problema, nasugatan ako dito. Self-control. Amen? Pagpipigil sa sarili. Ano ang ika-10? Ayan. Next natin. Ang ika-10 na bunga ng Espiritu, ipinako na sa krus ang ating laman at ang masasamang hilig nito. Ano ang ika-10, kapatid? Ang ika-10 ay death to the old self. Patay na tayo sa luma nating buhay. Hindi po siyam lang ang bunga ng Espiritu. May pang-13 yan. Ayan, pang-10. Patay ka na sa hilig ng katawan mo. Patay ka na sa bisyo mo. Patay ka na doon sa gusto ng iyong laman. Ang gusto ng laman ay gumawa ng kasalanan. Amen. Iyan ang ika-10 bunga ng Spirit-filled life. Patay ka na dyan. Dati, addict ka. Saan ka addict? Sa panonood ng pornography. Ngayon, hindi na. Dati, addict ka sa cellphone. Hindi ka mabubuhay pag hindi mo hawak ang cellphone mo. Ngayon, hindi na. Napalitan na ng Bible. Bagamat hindi ko hawak ang Bible, ang cellphone ko, pero may Bible ako ngayon. Amen? Yun po, kapatid. Patay ka na sa hilig ng laman. Dati, addict ka sa pag-play ng Mobile Legend. Kasi nakaka-addict yun. Hanggang madaling araw yun. Hilig ng laman yun eh. Masamang hilig eh. Sabi rito, ipinako na sa krus, pinatay na. Yan ang bunga ng Espiritu, pinatay na ang hilig ng laman o ng hilig ng iyong katawan. Patay na. Wala na yun. Patay ka na. Para si Marco, patay na ang dating Marco. Ganun. Amen po ba? At next natin, ika-11. Next slide. Ano yung mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu? Ibig sabihin, sumusunod ka sa pangunguna ng Holy Spirit sa buhay mo. Yung udyok sa iyo ng Holy Spirit. Yan ang ika-11 bunga ng Espiritu. Sumusunod ka sa udyok o pangunguna ng Holy Spirit. Nangungusap sa iyo ang Holy Spirit sa puso mo. May inilalagay ang Holy Spirit sa iyo.
Wala man tinig kang naririnig, pero parang may umaakay sa'yo na magpunta sa simbahan. May inaakay sa'yo na magbasa ng Bible, mag-share sa tao. Ganon. Yun po yun. Yun ang sinasabing keeping in step, sa English, keeping in step with the Spirit. Ikaw ay sumusunod sa udyok ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Nangungusap sa iyo ang Holy Spirit. You are led by the Spirit of God. Pag sinabing you are led, nangunguna ang Holy Spirit sa iyo. Ang Holy Spirit ginagawa mong mentor, ginagawa mong personal coach mo sa buhay mo. Siya yung iyong personal mentor o personal coach mo sa buhay mo. Hindi nakikita ang Holy Spirit, pero nangungusap siya sa puso natin. Nandito siya sa loob natin na nag-guide sa atin. Yan ang Spirit-filled life. At 12, huwag tayong maging palalo. Hindi ka mayabang. Amen? Hindi ka hambog. Yan ay bunga ng Espiritu. At huwag nating galitin ang isa't isa. Hindi nakikipag-away at hindi mainggitin. Yan po'y bunga ng Espiritu. Yan ang Spirit-filled life. Hindi ka naiinggit. Naalala ko yung isang kwento. May isang lalaki sa isang village na kung saan ay hindi makumbinsi na makagawa ng kasalanan ng mga masasamang espiritu. Nag-report sila kay Satan. Sabi nila, pinunong Satan, hindi namin mahikayat gumawa ng kasalanan yung isang matandang lalaki doon. Siya na lamang ang tanging nananatiling may takot sa Diyos. Ganun ba? Gagawa tayo ng paraan para magkasala siya. Ang ginawa ngayon ni Satanas, sumama doon sa mga demonyo niya. At mamaya, bumulong si Satanas doon sa matanda. Ang sabi sa kanya, alam mo ba, na yung kumpare mo ay yumaman na. Mamaya-maya, bigyan nagbago yung muka noong matanda. At mamaya-maya, yung matanda ay biglang tumayo. At parang nakita yung inggit sa kanyang puso. Sabi ni Satanas doon sa kanyang mga, nagtagumpay tayo. Sa papanong paraan, binilungan ko ng inggit yung tao. Amen. So, ang Spirit-filled life, hindi na marunong mainggit. Ano ba, nalaman natin si Chelsea, pupunta na pala ito ng abroad. Naku, itong mga kaibigan niyang ito, nung una close sa kanya, ngayon pinagpipili na sana, huwag matuloy. Nainggit sila. Di ba may ganun? O kaya may pinost, summa cum laude graduate. Nung makita mo, magiging ganyan din ako. Magsisikap din ako. Yung mga ganun ba? Inggit po yun, kapatid. Hindi ganun ang Spirit-filled life. Natutuwa tayo sa success ng sino mang taong kilala natin na nagtatagumpay sa kanilang buhay. Amen po ba? Amen? Nabalitaan mo, may girlfriend na pala, may boyfriend na pala si Chelsea. Yung mga ibang wala pang boyfriend, nainggit. Kaya kahit sino na lang nalalapit sa kanila. Hindi ganun ang isang Spirit-filled. Ang isang Spirit-filled, hindi mainggitin. Amen? Kasi minsan pag naiinggit tayo sa isang tao, sinisiraan natin. Tama po ba ako? Sinisiraan natin ang isang tao pag naiinggit tayo sa kanila. Pero ang isang Spirit-filled, hindi palalo, hindi galit sa ibang tao, walang galit, at hindi siya mainggitin. Tindihan niyo po? Yan ang mga evidence ng Spirit-filled life. Pag naipamuhay natin ang 13 yan, kapatid, pag tayo namatay, hindi tayo ituturo ng Diyos at sabihin, hindi kita kilala. Kasi may evidence tayo na tayo ay Spirit-filled life. At sa susunod, ay papaano magiging Spirit-filled ang aking buhay. Yan ang ating pag-uusapan sa susunod na linggo kung buhay pa tayo. Amen? Pag pinayagan ni Lord na tayo ay
buhay pa at magkakasama-sama, yan ang ating tatalakayin. How to become a spirit-filled believer. Okay? Sige, tumayo tayong lahat.